6 na bagong-bagong iPad. 6 na puting sobrang alam kong puno ng pera. At isang lola na dahan-dahang nagbibilang sa harap ng lahat. 1, 2, 3. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga palad habang pinapanood ko ang aking biyenan, si Mama Elena, na parang isang reyna sa kanyang trono, ipinamimigay ang kanyang ibiyaya. Nasa 8 kaarawan kami ng isa sa mga apo niya, at ito na ang kasukdulan ng party. Ang kanyang grand finale. Ayan, Anton, para sa'yo. Ito naman, para kay Bea. Ang bawat pangalan na binabanggit niya ay parang isang malakas na sampal sa akin. Dahil alam ko kung ano ang mangyayari. Nakita ko ang anak kong si Maya, 8 taong gulang, nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa, ang kanyang maliit na katawan ay hindi mapakali sa pananabik. Hinihintay niyang marinig ang kanyang pangalan. 6 na apo. May 7 apo si Mama Elena. At habang tinatawag niya ang ika-6, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ngumiti siya, isang matamis at mapagkunwaring ngiti at ibinaba ang mikropono. Ayan. Kumpleto na ang kasiyahan ng mga apo ko, sigaw niya, na para bang ang anak ko ay isang multo na siya lang ang hindi nakikita. Lahat sila, may hawak na bagong iPad at pera, maliban sa isa. Ang anak ko. Sa sandaling iyon, habang pinapanood ko ang pagbagsak ng ngiti sa mukha ni Maya, isang malamig na pangako ang binuo ko sa aking isipan. Ang kapalit ng ginawa niyang ito ay isang bagay na sisiguraduhin kong hinding-hindi niya inaasahan. Ako si Isabel. Kung titingnan mo ang buhay ko mula sa labas, iisipin mong nakuha ko na ang lahat. Isa akong may bahay na may sariling matagumpay na karera bilang isang interior designer. Ang sabi ng marami, biniyayaan ako ng gandang pang beauty queen, isang bagay na sa halip na maging biyaya, ay tila naging isang sumpa sa relasyon ko sa aking biyenan. Higit sa lahat, mayroon akong isang pamilya, isang mapagmahal na asawa, si Marco, at ang aming anghel, ang napakatalino naming anak na si Maya. Ang buhay naming tatlo ay ang aking santuwaryo. Ang aming bahay, na bawat sulok ay ako ang nagdisenyo, ay puno ng init at tawanan. Ang amoy ng kape sa umaga, ang halik ni Marco bago umalis, ang mahigpit na yakap ni Maya pagka-uwi mula sa eskwela, iyon ang mga yaman ko. Iyon ang normalidad na pilit kong pinanghahawakan. Pero ang normalidad na iyon ay nababasag tuwing linggo. Ang linggo ay para sa pamilya ni Marco. At ang araw na iyon ay pag-aari ni Mama Elena. Si Mama Elena ang ehemplo ng isang matriarch na uhaw sa atensyon at pagkilala. Ang kanyang pag-ibig ay may kondisyon at ang kanyang kabutihan ay isang palabas. Ang mga Sunday lunch sa kanyang malaking bahay ay hindi basta salo-salo, ito ay isang produksyon. Ang mga pagkain ay dapat laging marami at mamahalin. Ang mga kwentuhan ay dapat laging umiikot sa tagumpay ng kanyang mga anak at apo. At sa gitna ng lahat, nandoon siya, ang mapagbigay na reyna na nagkakaloob ng pabor. Mula pa noong una, ramdam ko nang hindi ako kasama sa bilog ng pabor niya. Niningitian niya ako, pero ang mga mata niya ay malamig. Pupurihin niya ang luto ko, pero may kasunod na, magaling ka talagang magluto, Isabelle. Ganyan dapat. Kahit gaano ka pa kabisi sa karir mo, dapat hindi mo pinapabayaan ang pamilya mo. Isang papuri na may kasamang lason. Isang paalala na sa mata niya, ako ay isang ambisyosang tagalabas na umagaw sa kanyang paboritong anak. Minsan, narinig ko siyang kausap ang isa niyang kumare sa telepono. Maganda ang asawa ni Marco. Artistahin ang itsura. Pero alam mo na, ang ganda kumukupas. Ang pagiging mabuting ina at asawa, yan ang permanente. Hindi ko iyon pinansin. Pinili kong huwag pansinin ang lahat ng maliliit na karayom na itinusok niya sa akin sa loob ng maraming taon. Ang mahalaga, mahal ako ni Marco at mahal namin si Maya. Akala ko, sapat na iyon. Akala ko, hanggat hindi niya dinadamay ang anak ko, kaya kong tiisin ang lahat. Pero nagkamali ako. Dahil ang kamandag na dati para sa akin lang, ay nagsimula na niyang ipainom sa inosenteng anak ko. Ang birthday party na iyon ang naglantad sa lahat. Ang mga maliliit na hiwa ay naging isang malalim na sugat. Habang papalapit ang oras ng pamimigay ng regalo, naramdaman ko na ang kaba. Isang linggo nang ipinagmamalaki ni Mama Elena ang key sorpresa niya sa family group chat. Mga mensaheng puno ng emoji at pagpapahiwatig. At sa bawat mensahe niya, lagi niyang sinasabi,
para sa lahat ng mga apo ko. Lahat. Nakita ko ang paghahanda niya. Ang 7 magkakaparehong paper bag mula sa isang mamahaling electronic store. Inilagay niya iyon sa isang mesa na parang mga tropeo. Ang hangin ay amoy bagong hiwang damo at matamis na cake, pero para sa akin, amoy panganib. Okay, mga apo, sigaw niya sa mikropono, at ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong hardin. Nagsimula ang seremonya. Anton, ang aming future engineer. Halika rito. Naghiyawan ang mga magulang ni Anton. Inabot ni Mama Elena ang iPad at sobre. Para sa pag-aaral mo, ha? Bea, ang aming dalaga. Manang-mana sa ganda ng lola. Isa pang palakpakan. Isa pang iPad. Isa pang sobre. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Tiningnan ko si Maya. Ang mga pisngi niya ay namumula sa excitement. Tumingin siya sa akin at mumiti. Mommy, malapit na po ako, bulong niya. Ninisyan ko siya pabalik, isang ngiting pilit, habang ang aking mga daliri ay nakakuyom sa gilid ng aking bestida. Tinawag niya ang pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6. Bawat isa, may kasamang papuri na nag-aangat sa kanila at, sa hindi sinasabi, ay nagpapababa sa nag-iisang hindi pa natatawag. Nang matapos ang ika-6, nagkaroon ng isang sandaling paghinto. Tumingin si Mama Elena sa paligid, nilibot ang kanyang mga mata sa 6 na masayang bata na nagbubukas na ng kanilang mga regalo. At pagkatapos, sa isang iglap, tiningnan niya ako. Isang malamig, kalkuladong tingin na nagsasabing, ako ang may kontrol dito. At pagkatapos, ibinalik niya ang mikropono. Ayan. Happy na ang lahat? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang yelo. Hindi niya tinawag si Maya. Sinadya niya. Planado ito. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ng anak ko. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang kunot sa noo. Tumingin siya sa kanyang mga pinsan pagkatapos ay sa akin. Mommy, bulong niya, ang boses niya ay basag. Bakit po wala ako? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang presensya ni Marco sa aking tabi. Hinawakan niya ang balikat ko. Ma, sabi niya, sinisikap na maging magaan ang tono. Mukhang may nakalimutan ka. Si Maya. Tumingin si Mama Elena sa aming tatlo, at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagpakita ng peking pagkagulat. Ay, nako. Nga pala. Pasensya na, anak ha, sabi niya, pero ang kausap niya ay si Marco, hindi si Maya. Hindi man lang niya magawang tingnan ang bata. Nako, naubusan na kasi ng stock. 6 lang ang nabili ko. Sa susunod na lang, ha? Huwag ka nang magtampo, Maya. Ang kaswal na paraan ng pagsabi niya nito, na para bang isang pirasong kandi lang ang pinag-uusapan at hindi ang dignidad ng isang bata, ang nagpasiklab sa galit sa loob ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isigaw sa lahat ang kalupitan niya. Pero nang makita ko ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa mga mata ni Maya, alam kong hindi ito ang lugar. Yumuko ako at niyakap ang anak ko. Okay lang yan, baby, bulong ko sa kanyang buhok, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. Mas maganda pa dyan ang bibilhin ni mommy para sayo, promise. Nang gabing iyon, sa loob ng kotse, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Maya mula sa likod. Nang makarating kami sa bahay, pagkatapos kong ihatid si Maya sa kanyang kwarto, hinarap ko si Marco. Nakita mo ba yon? Sabi ko, ang boses ko ay mababa pero puno ng galit. Huwag mong sabihing nakalimutan lang niya, Marco. Sinadya niya iyon. Babe, baka naman. Baka naman ano, putol ko. Baka naman totoo ang 6 lang ang stock sa buong Metro Manila. Marco, gumising ka. Ginawa niya iyon para saktan ako at ginamit niya ang sarili nating anak. Napahilamos siya ng mukha. Hindi ko alam, Isabel. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Kung gayon, simulan mong isipin kung paano mo poprotektahan ang anak mo, sabi ko, bago ako tumalikod at pumasok sa aming kwarto. Iyon ang gabi na naramdaman kong hindi lang si Mama Elena ang kalaban ko. Pati na rin ang pagiging duwag ng sarili kong asawa. Ang insidente sa party ay naging isang laso na dahan-dahang kumalat sa bawat aspeto ng aming buhay pampamilya. Naging mas madalas ang mga patama, mas halata ang pag-iisnab. Ang dating maliliit na karayom ay naging mga punyal.
Naging sandata ni Mama Elena ang social media. Magpo-post siya ng litrato. Sunday fun day with his precious apos. Nakangiti ang 6 na bata, kumakain ng ice cream. Ang caption, puno ng puso. Pero ang hindi nakikita sa litrato ay si Maya, na nakaupo sa kabilang mesa kasama ako, dahil wala na raw espasyo sa lamesa nila. Kapag may nagkomento na saan po si Maya, ang sagot niya ay nag-fear yata. Sayang. Isang kasinungalingan na sinusuportahan ng katahimikan ng buong pamilya. Walang kumokontra. Walang nagtatama. Para bang lahat sila ay kasabwat sa kanyang kalupitan. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Marco. Nahati siya sa pagitan ng pagiging anak at pagiging asawa at ama. Sa bawat reklamo ko, laging may dahilan siyang ibinibigay para sa ina niya. Baka hindi lang niya napansin, babe. Ganoon lang talaga magsalita si mama, hindi niya ibig sabihin yon. Subukan mo na lang intindihin. Para walang gulo. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Pagkatapos ng isa na namang Sunday lunch, kung saan ipinagmalaki ni Mama Elena ang painting ng isang pinsan ni Maya habang ang drawing na bigay ng anak ko ay ginawa niyang patungan ng baso, sumabog ako. Hanggang kailan, Marco, sigaw ko sa kanya sa loob ng aming kwarto. Hanggang kailan mo siya iintindihin? Nakikita mo ba kung anong ginagawa nito kay Maya? Hindi na siya nagsasalita sa mga handaan. Lagi na siyang nakadikit sa akin. Tinanong niya ako kung ayaw ba sa kanya ng lola niya. Ano nang isasagot ko doon, Marco? Ano nang kasinungalingan na naman ang sasabihin ko para pagtakpan ang nanay mo? Isabelle, hinay-hinay lang sa boses mo, ganti niya. Nanay ko pa rin yon. At si Maya, anak mo, sagot ko, at naramdaman ko ang pagtulo ng sarili kong mga luha. Sino ang mas mahalaga sa'yo? Ang pride ng nanay mo o ang puso ng anak mo? Dahil sa ngayon, parang alam ko na ang sagot. Hindi siya nakasagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay masakit at mabigat. Sa mga mata niya, nakita ko ang kanyang sariling pagdurusa, ang kanyang sariling pagkagapos. Mahal niya ang ina niya, pero nakikita niya ang katotohanan. Natatakot lang siyang harapin ito. Nagpa siya akong kumilos ng mag-isa. Nagsimula akong maging mas mapagmasid. Napansin ko ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Mama Elena sa bagong relo ng hipag ko, isang tingin ng inggit. Ang pabulong niyang reklamo tungkol sa mahal na gastusin. Ang pagiging iritable niya kapag may tumatawag sa kanyang telepono na hindi niya kilala. May mali. Mayroong isang bagay sa ilalim ng lahat ng karangyaan na ito na hindi tama. At determinado akong alamin kung ano iyon. Dahil alam ko, ang tanging paraan para matalo ang isang mang-aapi ay ang alamin ang kanilang pinakamalaking kahinaan. At ang kahinaan ni Mama Elena, sigurado ako, ay nakatago sa likod ng kanyang peking kayamanan. Ang bomba ay sumabog sa isang ordinaryong linggo ng gabi. Ang gabi kung saan ang lahat ng pagkukunwari ay natunaw at ang hubad na katotohanan ay lumabas, hindi na maitatago. Nasa hapagkainan kami, kumakain ng kare-kare na specialty ni Mama Elena. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita. Bigla, pumalakpak si Mama Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang pamilyar na paraan, ang ningning ng isang taong may grand announcement. Family. May maganda akong balita, sabi niya, at lahat ay napatingin sa kanya. Dahil ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat, naisip namin ang papalito nyo na bigyan kayo ng isang regalong hindi nyo malilimutan. Isang all expenses paid na bakasyon. Naghiyawan ang mga hipag ko. Saan, ma? Sa isang 5-star resort sa Palawan, sagot niya, idinetalye pa ang mga suite, ang private beach, ang mga tour. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Para sa lahat ng aking mga anak at sa lahat ng aking pinakamamahal na apo, para makapag-bonding naman kayo. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Alam niya, tulad ko, na may perot na kasunod. Ang hipag kong si Liza ang nagtanong. Wow! So, lahat ng bata kasama, ma? From Anton to the youngest. Dito na. Ito na ang sandali. Naman, sagot ni Mama Elena at pagkatapos ay tumingin siya sa amin. Ang kanyang ngiti ay naging isang ngisi ng awa. Ay, teka. May problema pala. Ang package na nakuha ko ay para lang sa 6 na bata.
Iyon lang ang available sa promo. Sayang. Si Maya, sa susunod na lang siguro kapag hindi na peak season. Pasensya na, ha? 6. Ang numerong 6. Ang numerong sumisimbolo sa kanyang kalupitan. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang nagsalita. Si Marco. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Ang tunog niyon sa plato ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Ma, sabi ni Marco at ang kanyang boses ay kalmado, pero mailamig na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Pakiulit nga yung sinabi mo. Natigilan si Mama Elena. Ang alin, anak? Ang bilang ng mga apo mo nakasama sa bakasyon. 6, sagot niya, medyo nautal. Nagkataon lang talaga. Huwag mong sabihing nagkataon lang, putol ni Marco at ngayon tumaas na ang kanyang boses. Ilang beses na naming pinalagpas ito, maang ipad. Ang mga litrato. Ang mga papuri sa lahat maliban sa anak ko. Pero ito ay sobrang kalupitan na. Tumayo siya. Kung 6 lang ang apo mo para sa'yo, kung gayon, 6 lang din ang anak mo. Dahil hindi kami sasama. Tumingin siya sa akin. Isabel, Maya. Uwi na tayo. Habang tumatayo kami, ang mukha ni Mama Elena ay hindi na maipinta. Ang kanyang palabas ay nasira. Ang kanyang paboritong anak, ang kanyang tagapagtanggol, ay ang siya mismong naglantad sa kanya. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Maya ay tahimik sa likod, pero alam kong gising siya. Alam kong narinig niya ang lahat. Nang makarating kami sa garahe, bago kami bumaba, nagsalita si Marco. Patawarin mo ako, Isabel, sabi niya, nakatingin sa manibela. Naging bulag ako. O mas tamang sabihin, pinili kong maging bulag. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong umabot sa ganito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa gitna ng sakit, mayroong isang maliit na tagumpay. Ang mahalaga, gising ka na ngayon, sagot ko. Hindi ko nahahayaan ito, sabi niya, at nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Tapos na ito. Tatapusin natin ito. Sa gabing iyon, hindi na ako nag-iisa. Ang aking galit ay may kasama na. At ang plano na nagsisimula pa lang mabuo sa aking isipan ay nagkaroon ng lakas ng 2 tao na handang ipaglaban ang kanilang anak. Ang tanging kailangan ko na lang ay ang tamang armas. Ang paghahanap ng armas ay hindi naging madali. Nagsimula ako sa maliit. Nakinig ako ng mas mabuti sa mga usapan. Sa bawat pagbisita ko sa bahay nila, ang mga mata ko ay naghahanap, ang mga tainga ko ay nakikinig. At dahan-dahan, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang malaking tulong ay nagmula kay Tito Robert, ang kapatid ni Papa Lito. Siya ang tanging miyembro ng pamilya na hayagang nagpakita ng pagmamahal kay Maya. Isang hapon, dumaan siya sa aming bahay, may dalang prutas para sa amin. Habang nagkakape kami, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Isabelle, nakarating sa akin ang nangyari noong linggo, sabi niya. Gusto kong malaman mo na hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng hipag ko. Doon, gumaan ang loob ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat detalye ng sakit na naramdaman namin. Nakinig siya ng may simpatiya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May hinala na ako, sabi niya pagkatapos kong magsalita. Ang totoo, Isabel, kaya rin ako naparito. Nag-aalala ako para kay Elena. Yumuko siya at bumulong. May malaki siyang problema sa pera. Parang may kuryenteng dumaloy sa akin. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tito? Ilang buwan na ang nakalipas, humiram siya sa akin ng malaking halaga. Sabi niya para sa negosyo. Pinahiram ko. Pero kamakailan lang, nalaman kong walang bagong negosyo. At kapag sinisingil ko, laging galit at may dahilan. Nalaman ko rin mula sa isang kaibigan na may ilang malalaking utang din siya sa mga credit card at personal loans. Palubog na siya, Isabelle. At sa tingin ko, ang pagiging maluho niya ay isang paraan para itago ang katotohanan. Ito na. Ito ang kahinaan na hinahanap ko. Ang kanyang pinakamalaking asset, ang imahe ng kayamanan, ay siya rin palang pinakamalaking kasinungalingan. Tito, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ngayon, puno ng determinasyon. Kailangan ko po ng tulong nyo. Kailangan ko ng pruweba. Kahit ano, mga text message, mga dokumento.
Ano mang magpapatunay sa sinasabi niyo. Nag-alinlangan siya. Anong gagawin mo, Hisha? Ayokong magdulot ng mas malaking gulo. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi po ito para sa gulo, Tito. Ito po ay para sa katarungan. At para sa kapayapaan ng isip ng anak ko. Oras na para harapin ni Mama Elena ang musika na siya mismo ang tumugtog. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Tumango siya. Kinagabihan, isang sobre ang ipinadala niya sa aming bahay. Sa loob, naroon ang lahat. Kopya ng mga text message kung saan nagmamakaawa si Mama Elena para sa extension. Isang promissory note na hindi natupad. At mga pangalan ng iba pang posibleng pinagkakautangan niya. Hawak ko na ang bomba. Kailangan ko na lang hintayin ang perpektong okasyon para pasabugin ito. At alam ko kung kailan iyon. Ang ika-negatibo 40 na anibersaryo ng kasal ni na Mama Elena at Papa Lito. Ang pinakamalaking entablado na maaari kong hilingin. Ang gabi kung saan ang reyna ay matatanggalan ng korona sa harap ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Ang gabi ng 40th wedding anniversary ay perpekto. Ang function hall ay napapalamusya ng puting bulaklak at gintong laso. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. At sa gitna ng lahat, si Mama Elena, na parang isang Hollywood star sa kanyang kumikinang na gown, ang bawat ngiti at yakap ay kalkulado para sa maximum effect. Dumating kami ni Marco at Maya. Simple lang ang aming suot, pero may dignidad. Ramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin, ang mga bulungan. Ninitian ko lang sila. Sa loob ko, ako ay isang sundalong papasok sa gyera, kalmado at handa. Ang programa ay umusad gaya ng inaasahan. Mga video presentation, mga awitin, at ang pinakahihintay na mga talumpati. Tumayo ang mga kapatid ni Marco, pinuri ang kanilang mga magulang. Nang si Marco na ang nagsalita, tumayo siya sa tabi ko. Happy anniversary, Ma, Pa. Salamat sa 40 taon, sabi niya. Salamat sa pagtuturo sa amin kung ano ang halaga ng pamilya. At salamat sa pagpapaalala sa amin na ang pinakamahalagang tungkulin ng isang magulang ay ang protektahan ang kanilang mga anak, anuman ang mangyari. Isang simpleng mensahe, pero para sa mga nakakaalam, ito ay isang matalas na patalim. Pagkatapos, si Mama Elena na ang kumuha ng mikropono para sa kanyang closing remarks. Umiiyak siya habang nagpapasalamat sa lahat. Ang pamilya ang aking kayamanan. Kayo ang aking buhay. Habang pumapalakpak ang lahat, tumayo ako. Lumakad ako papunta sa entablado. Ang palakpakan ay dahan-dahang humina, napalitan ng isang nagtatakang katahimikan. Kinuha ko ang isa pang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at matatag. Gusto ko lang pong dagdagan ang sinabi ni Mama. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata na ngayon ay puno na ng pagbabala. Ngumiti ako. Totoo po ang sinabi niyo, Ma, ang pamilya ang tunay na yaman. At kayo po ang pinakamalaking patunay niyan. Ang inyong kabutihang loob ay walang kapantay. Ang mga regalo, ang mga bakasyon lahat para sa pamilya. Nakita kong bahagyang gumaan ang kanyang mukha, iniisip marahil na ito ay isang pagsuko. Sa katunayan, pagpapatuloy ko, sobra po ang inyong pagiging bukas palad, kaya naman kami ni Marco ay labis na nag-aalala. Nawala ang kanyang ngiti. Nag-aalala saan? Nag-aalala po kami sa inyo, Ma, sabi ko, ang boses ko ay puno ng peking pagmamalasakit. Dahil habang ibinibigay niyo sa amin ang lahat ng ito, nalaman po namin na kayo pala ay may mabibigat na pinagdadaanan. Nalaman po namin na habang ipinapakita ninyo ang imahe ng kasaganaan, kayo po pala ay nalulunod sa utang. Kung ang isang karayom ay nahulog, maririnig ito sa buong hall. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hindi totoo yan, sigaw niya, pero ang boses niya ay basag. Umiling ako. Ma, ayaw po naming mapahiya ang pamilya. Ayaw naming malaman ng ibang tao. Kaya po, bago pa man kayo ay demanda ng mga pinagkakautangan ninyo, mula sa mga bangko, hanggang sa sarili ninyong mga kamag-anak tulad ni Tito Robert, kami na po ni Marco ang gagawa ng paraan. Huminga ako ng malalim. Babayaran namin ang lahat ng utang nyo. Lahat-lahat. Para mapanatili ang dangal ng pamilya. Ang mukha ni Mama Elena ay isang halo ng pagkatalo at pagkalito. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap.
Pero, sabi ko, at ang boses ko ay naging matigas na parang bakal. Mayroon kaming isang kondisyon. Lumingon ako at tinawag si Maya. Maya, anak, come here. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Humarap kaming dalawa kay Mama Elena. Ang kondisyon po namin ay simple lang, sabi ko, habang ang bawat salita ay tumatago sa kanya. Sa harap ng lahat ng naririto, sa harap ng pamilyang sinasabi mong iyong yaman, gusto naming humingi ka ng tapat at taos pusong paumanhin sa apo mong si Maya. Tiningnan ko siya ng may diin. Humingi ka ng tawad para sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil sa iyo. Para sa bawat pagdududa na itinanim mo sa kanyang isipan. Para sa pagpaparamdam sa isang inosenteng bata na hindi siya sapat. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon din ni. Nakatayo siya roon, hubad sa lahat ng kanyang pagkukunwari. Isang reyna na walang kaharian. Isang lola na kailangang harapin ang apo na kanyang sinaktan. Ang lahat ay naghihintay. Ang kanyang kahihiyan ay ang aming hustisya. Ang mga sumunod na segundo ay parang isang walang katapusang paghihintay. Ang hangin sa loob ng function hall ay napakabigat, kaya mong hiwain ng kutsilyo. Ang mga bisita ay hindi gumagalaw, ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa akin, kay Marco, at sa nagielong figura ni Mama Elena sa entablado. Tiningnan niya si Papa Lito, na nakaupo lang, nakayuko, parang isang taong natalo sa sugal. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, na ang mga mukha ay nagpapakita ng awa, kahihiyan at pagkadismaya. Walang tulong na darating. Siya ay nag-iisa sa entabladong siya mismo ang gumawa. Sa wakas, bumagsak ang kanyang mga mata kay Maya. At sa mga mata ng aking anak, walang galit, walang paghuhusga. Tanging isang tahimik na pagtatanong. Dahan-dahan, parang isang gusaling unti-unting gumuho, bumagsak ang kanyang mga balikat. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang humahakbang siya palapit sa amin. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Tumigil siya sa harap ni Maya at yumuko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang maging mas maliit. Maya apodi. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa kanyang mga mata. Patawarin mo si Lola. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng sakit patawarin mo ako. Hindi nagsalita si Maya. Tinitigan niya lang ang kanyang lola. Pagkatapos, dahan-dahan, hinila niya ang kanyang kamay at niyakap ang aking binti. Isang tahimik na pagtanggi, isang tahimik na pahayag na ang sugat ay masyadong malalim para sa isang simpleng paumanhin. Ang gabing iyon ang naging katapusan at simula. Tinupad namin ang aming pangako. Binayaran namin ni Marco ang lahat ng utang, pinanatiling pribado ang lahat para sa kapakanan ni Papa Lito at ng ibang miyembro ng pamilya. Ang pamilya ay hindi na bumalik sa dati. Nawala ang mga ingranding pagtitipon. Ang mga Sunday lunch ay naging simple at tahimik. Si Mama Elena ay bihirang magsalita. Ang dating reyna ay naging isang anino sa sarili niyang kaharian. Makalipas ang ilang buwan, ako ang nag-organisa ng isang family outing sa isang beach resort. Simple lang. Inihaw na isda, kanin at mga prutas. Walang grand gestures. Lahat ay imbitado. Lahat ay pantay-pantay. Nakita ko si Mama Elena na nakaupo sa buhangin, pinapanood si Maya na nagtatampisaw sa dagat kasama ang kanyang mga pinsan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Matagal kaming hindi nagsalita. Maganda siya, sabi niya sa wakas, tinutukoy si Maya. Manang-mana sa'yo. Maganda po siya dahil masaya siya, sagot ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata wala na ang lamig. Ang nakita ko ay pagod at pagsisisi. Tumango siya. Iyon na ang pinakamalapit sa isang tunay na pag-uusap na nakuha ko mula sa kanya. Ang buhay namin ay bumalik sa isang bagong normal. Mas matatag. Mas totoo. Ang relasyon namin ni Marco ay naging hindi matitinag. Natutunan naming ipaglaban ang aming pamilya ng magkasama. At si Maya, ang aking matapang na anak, ay unti-unting naghilom. Ang kislap sa kanyang mga mata ay bumalik, mas maliwanag pa kaysa dati. Sa huli, natanto ko na ang pinakamabisang ganti ay hindi ang pagbagsak ng kalaban. Ito ay ang pagtayo mula sa abo na iniwan nila, mas malakas at mas buo kaysa dati.
Hindi ko lang ipinaghiganti ang aking anak, ipinaglaban ko ang kanyang karapatan na mahalin ng walang pasubali. At sa paggawa nito, pinalaya ko hindi lang siya, kundi pati na rin ang aking sarili. Iyon ang tagumpay na walang katumbas na halaga.